Elena, tigilan mo na ang pag-iingay. Pera lang yan. 5 taon ko iyong pinag-ipunan, Arthur. Para iyon sa tuition ni Gab sa kolehiyo. Bakit mo kinuha nang hindi man lang nagsasabi sa akin? At ano? Tingin mo ba ay hindi ko kayang tustusan ang pag-aaral ng sarili kong anak? Masyado kang ambisyosa, Elena. Masyado kang bilib sa sarili mo. Hindi sa ganoon pero pinaghirapan ko ang bawat sentimo na iyon sa pagtitinda at pagtanggap ng mga tahi. Iyon na lang ang natitira sa akin. Elena, makinig ka nga sa anak ko, Nanay Remedios. Huwag mo akong mananay-nanay riyan. Utang mo sa amin ang buhay mo, nakakalimot ka na ba? Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka hanggang ngayon ay nasa putikan ka pa rin sa probinsya ninyo. Isang hamak na halaga lang iyon kumpara sa 16 na taon na pinatira ka namin dito at binihisan. Huwag kang walang utang na loob. Hindi po sa ganoon, nanay, pero bawat patak ng pawis ko, tama na nakakairita na ang boses mo. Para kang sirang plaka. Ginamit ko ang pera para sa isang mahalagang investment. Para rin sa pamilya ito. Kung marunong ka lang kasing mag-ayos ng sarili mo at hindi puro reklamo ang alam mo, baka mas ginaganahan akong umuwi rito sa bahay. Katahimikan. Isang uri ng katahimikang tila unti-unting lumulunod kay Elena habang pinagmamasdan ang asawang si Arthur, na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Sa tabi nito ang kanyang biyenan na si Nanay Remedios ay tila reynang nakaupo sa hapagkainan, mapangmata ang bawat sulyap habang humihigop ng mainit na tsaa. Ramdam ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga salitang nais niyang isigaw ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang dibdib. Bawat paghinga ay may kasamang hapdi. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa libu-libong tahi na kanyang tinapos para lamang makapag-ipon ay nanginginig sa gilid ng kanyang kupas na duster. Tila bumalik sa kanyang gunita ang bawat gabing hindi siya natulog, ang bawat tusok ng karayom sa kanyang daliri at ang bawat barya na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanilang kama. Ang lahat ng iyon ay naglaho sa loob lamang ng isang saglit dahil sa kapritso ng taong dapat sana ay proteksyon niya. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay upang gawin ang nakasanayang pagmamano kay Nanay Remedios, bilang pagpapakita ng respeto sa kabila ng mga salitang tila latay sa kanyang pagkatao. Yumuko siya, idiniit ang kulubot na likod ng palad ng matanda sa kanyang noo, ngunit walang init na nagmula rito. Tanging ang lamig ng pagkasuklam ang kanyang naramdaman. Aalis na ako. Huwag mo akong hihintayin sa hapunan, may dinner meeting kami ng mga kliyente, malamig na pahayag ni Arthur, nang hindi man lang sumusulyap sa asawa. Nang marinig ang pagsasara ng pinto, tila gumuho ang huling pader na nagtitinda sa emosyon ni Elena. Wala siyang lakas na humabol. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala habang ang anino ng kanyang 16 na taong sakripisyo ay tila nakamasid sa kanya nang may pangungutya. Nilapitan niya ang lamesa upang iligpit ang tasa ng biyenan. Doon sa isang maliit na bahagi ng sahig na hindi naabot ng liwanag, napansin niya ang isang bagay. Isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ng Amerikana ni Arthur kanina. Sa pag-aakalang isa lamang itong resibo ng gas, dahan-dahan niya itong pinulot. Ngunit tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang mabasa ang nakasulat. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry shop sa Makati. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Halos kapareho ng halagang kinuha ni Arthur sa kanyang ipon. Investment, bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, basag at puno ng pait. Naalala niya ang kanyang sariling leeg, hubad, walang anumang alahas sa loob ng maraming taon dahil mas pinili niyang ibili ng gamit sa eskwela si Gab o itabi ang pera para sa emergency. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo sa kusina ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na nasayang sa pagmamahal sa maling tao. Ang bawat patak ay paalala ng kanyang katangahan. Eksaktong 7:00 ng gabi nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng side table. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa loob ng ilang segundo nag-alinlangan si Elena, ngunit tila may nagtulak sa kanya na sagutin ito. Hello, mahina niyang tanong. Sa kabilang linya, tanging mabibigat na hininga ang narinig niya bago ang isang boses ng babae, bata, malambing at tila nananadya ang bumasag sa katahimikan. Siguraduhin mong masarap ang tulog mo gabi-gabi, Elena. Dahil habang yakap mo ang unan mo, yakap naman ng asawa mo ang regalong binili niya
gamit ang perang akala mo ay para sa anak mo. Bago pa man makasagot si Elena, naputol na ang linya. Ang tanging natira ay ang ugong ng electric fan sa sulok at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa kwarto ng kanyang anak na si Gab. Pinagmasdan niya ang bata na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong naninira sa labas ng kanyang pinto. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at doon sa gitna ng kadiliman isang patak ng luha. Ang bumagsak sa kumot, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang panunumpa. Hindi niya hahayaang maging biktima rin ang kanyang anak ng mga kasinungalingang kinalakihan niya. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling, Elena. Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng pira-pirasong pangarap sa gitna ng bukid ninyo sa probinsya. Ang tinig ni Nanay Remedios ay tila isang matalim na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa pandinig ni Elena habang maingat niyang itinitiklop ang mga bagong lundang damit ni Arthur. Walang tigil ang matanda sa pagsasalita habang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Ang bawat ugoy nito ay naglilikha ng isang ritmo na tila nagpapaalala kay Elena sa bigat ng kanyang utang na loob. Opo, Nanay. Alam ko po iyon, mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na bulong. Mabuti naman kung ganoon. Dahil sa mundong ito, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay mas masahol pa sa malansang isda. Isang malaking karangalan ang mapabilang ka sa aming pamilya kahit na alam nating lahat na hindi ka naman talaga namin kauri. Tila bumalik ang gunita ni Elena sa nakaraan 16 na taon na ang nakalilipas. Sariwa pa sa kanyang alaala ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng isang malakas na bagyo sa kanilang baryo. Noon siya unang nakita ni Arthur, isang matikas at guwapong lalaki mula sa Maynila, na tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang iligtas siya mula sa kahirapan. Arthur was her knight in shining armor, ang lalaking nangakong bibigyan siya ng buhay na tila isang panaginip. Naalala ni Elena ang kislap sa mga mata ni Arthur nang sabihin nito sa kanyang ama na pakakasalan siya nito at dadalhin sa syudad. Sa mga sandaling iyon, ang utang na loob ay hindi pa isang tanikala. Ito ay tila isang gintong sinulid na nagbibigkis sa kanilang mga puso. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang gintong sinulid na iyon ay unti-unting naging isang mabigat na kadena na sa bawat galaw ni Elena ay nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakagapos. Tumayo si Elena at lumapit sa biyanan upang gawin ang ritual na hindi niya kailanman nakalimutan. Kinuha niya ang tuyo at magaspang na kamay ni Nanay Remedios. Idiniit ito sa kanyang noo habang pilit na nilulunok ang pait ng mga huling salita nito. Ang pagmamano na dapat ay simbolo ng paggalang ay tila naging isang selyo ng kanyang pagkaalipin. Nang dumaan ang hapon, nagtungo si Elena sa malapit na parokya. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng simbahan ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang malaya siyang huminga. Lumuhod siya sa harap ng altar, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Panginoon, nasaan na po ang lalaking minahal ko? Nasaan na po ang Arthur na nangakong poprotektahan ako? Ang tahimik na daing ng kanyang puso. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay tila isang pagsusumamo para sa kasagutan. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang bulong ng hangin sa loob ng katedral at ang malungkot na tunog ng pagpatak ng kandila. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang maliit na bote ng gamot na madalas niyang makita sa dashboard ng sasakyan ni Arthur. Isang gamot na hindi kailanman binabanggit ng kanyang asawa at tila itinago sa bawat pagkakataong magtatangka siyang magtanong. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang tunog ng kampana, hudyat na kailangan na niyang umuwi upang ihanda ang hapunan. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang madilim ang sala. Tanging ang liwanag mula sa kusina ang nagbibigay ng kaunting buhay sa paligid. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahinang boses ni Arthur mula sa kanilang silid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas sapat na upang makita niya ang anino ng kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng bintana. Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tiis na lang ang marahan at malambing na tinig ni Arthur, ang boses na dati ay tanging kay Elena lang inilalaan. Inaayos ko na ang lahat. Malapit na akong lumaya sa kanya. Hihiwalayan ko na siya sa lalong madaling panahon, pangako.
Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang bawat salitang binitawan ni Arthur ay tila mga palaso na direktang tumatama sa kanyang kaluluwa. Napahawak siya sa sandalan ng hagdan upang hindi matumba ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa namumuong luha. Ang 16 na taon ng sakripisyo, ang pagtitiis sa lahat ng panglalait at ang pagmamahal na itinuturing niyang banal, ang lahat ng iyon ay tila isang malaking biro na ngayon ay tinatawanan ng tadhana. Habang nakatayo sa dilim isang tanong, ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging bilanggo ng isang utang na loob na wala naman palang katapusan. At sa gitna ng kanyang pighati isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya kaninang umaga. Ito ay isang malamig at matalim na pagpapasya. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay tila isang hindi imbitadong panauhin na pumuno sa kanilang silid ng umagang iyon. Nakatayo si Arthur sa harap ng salamin, maingat na inaayos ang kanyang buhok habang nakasuot ng isang formal, ngunit kaswal na polo na binili pa ni Elena noong nakaraang buwan mula sa naipon niyang barya. May mahalaga akong business meeting ngayong tanghali, malamig na paalam ni Arthur nang hindi man lang nag-aabala na tapunan ng tingin ang kanyang asawa. Huwag mo na akong ipaghanda ng pananghalian. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Arthur ay unti-unting nilamon ng ingay ng kalsada, ngunit sa halip na bumalik sa kusina upang maghugas ng plato, nagmamadaling kinuha ni Elena ang kanyang lumang bag at humakbang palabas. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay nag-iwan ng sugat na hindi kayang takpan ng pananahimik at pagpapanggap. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang bawat pag-usad ng sinasakyan niyang taxi ay sinasabayan ng mabibigat at sunod-sunod na pagtibok ng kanyang puso. Tila may isang malamig na kamay na unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan habang tinatahak nila ang malalapad na kalsada patungo sa isang mamahaling distrito sa syudad. Nang huminto ang sasakyan ni Arthur sa tapat ng isang sikat at eleganteng restaurant na napapalibutan ng malilinaw na salamin, bumaba si Elena at nagtago sa likod ng isang malaking haligi sa labas kung saan hindi siya mapapansin. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw niyang nakita ang paglapit ng kanyang asawa sa isang mesa kung saan naghihintay ang isang babae. Bata. Mahaba at tuwid ang buhok, makinis ang balat, at may inosenteng ngiti na tila walang bahid ng anumang problema sa mundo. Siya ang babaeng nagngangalang Maricel. Ngunit ang tunay na nagpatigil sa paghinga ni Elena ay ang pamilyar na kislap sa leeg ng babae, ang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Ang investment na binili mula sa dugo at pawis ni Elena para sana sa kinabukasan ng kanyang anak ay ngayon ay nakapalamuti sa leeg ng ibang babae, kumikinang sa ilalim ng magagarang ilaw. Mas lalong nadurog ang pagkatao ni Elena nang makita niya ang pag-aalaga ni Arthur dito. Hinila nito ang upuan para sa babae, hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa at tumitig dito nang may masuyong ngiti, isang ngiti na huling nakita ni Elena mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Ang asawang laging galit, laging pagod at laging nanunumbat sa loob ng kanilang bahay ay tila naging isang maamong tupa sa presensya ng babaeng iyon. Sa sobrang hapdi ng kanyang nararamdaman, mabilis na itinakip ni Elena ang kanyang magkabilang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng isang malakas na hikbi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang unti-unti siyang napasandal sa magaspang na pader ng haligi. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak, binabasa ang kanyang magaspang na mga palad. Sa bawat pagtulo ng luha, naramdaman niya ang pagkamatay ng natitira niyang pagmamahal para sa lalaking iyon at ang unti-unting pagkabuhay ng isang tahimik ngunit nagbabagang galit. Hindi na siya ang babaeng nagkakautang na loob. Siya ay isang inang ninakawan ng pangarap. Habang pilit niyang pinapakalma ang sarili sa isang madilim na sulok ng establishmento, napansin niya ang isang anino na lumapag sa semento malapit sa kanyang paanan. May isang taong nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nakamasid sa kanyang pag-iyak. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at lumingon, ngunit ang pamilyar na bulto ng tao ay mabilis nang naglakad palayo at naglaho sa kabilang kanto, na iwan lamang ang misteryo kung sino ang nakasaksi sa kanyang pagkaawa sa sarili. Bago pa man siya makabawi mula sa pagkagulat at kalituhan, naramdaman niya ang marahas na pag-uga ng kanyang telepono mula sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito
gamit ang nanginginig na kamay at tiningnan ang screen na nagbibigay ng mapusyaw na liwanag sa kanyang pagod na mukha. Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero ang bumulaga sa kanya. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Gusto mo bang malaman ang lahat? Ang banayad na paguga ng sinasakyang bus habang tinatahak ang palikulikong kalsada papuntang probinsya ay tila sumasabay sa magulong isipan ni Elena. Sa labas ng bintana, unti-unting napapalitan ang mga nagtataasang gusali ng Maynila, ng mga luntiang bukirin na dati niyang naging palaruan. Bawat milya na inilalayo niya mula sa syudad ay may kasamang takot-takot na husgahan ng kanyang sariling pamilya. Sa loob ng 16 na taon, ipinagmalaki siya ng buong baryo dahil nakapag-asawa siya ng isang mayaman at edukadong lalaki. Paano niya sasabihin na ang lalaking tinitingala nila ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao? Nang marating niya ang lumang kawayang bakod ng kanilang tahanan, sinalubong siya ng amoy ng sinaing na kanin at ng pamilyar na usok mula sa dapugan. Sa ilalim ng puno ng mangga naroon ang kanyang amang si Tatay Manuel. Nakatalikod ito abala sa pag-aayos ng mga sirang lambat. Puti na ang buhok ng matanda at bakas na ang paghukot ng likod dahil sa katandaan, ngunit sa paningin ni Elena, nananatili itong pinakamatibay na haligi sa kanyang buhay. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ng anak, dahan-dahan itong lumingon. Hindi na kailangan pang magsalita ni Elena. Sa unang tingin pa lamang ni Tatay Manuel sa puyat at pagod na mga mata ng anak, nabasa na nito ang lahat ng pighating hindi kayang bigkasin ng mga labi. Binitawan ng matanda ang hawak na lambat, lumapit kay Elena at ikinulong ang anak sa isang mahigpit at mainit na yakap. Sa bisig ng kanyang ama, doon tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Elena. Ang mga luhang pilit niyang pinigil mula pa sa labas ng mamahaling restaurant ay muling nagunahan sa pagtulo, bumabasa sa kupas na kamiseta ng matanda. Tanging ang marahang pagtapik ng kanyang ama sa kanyang likuran ang nagsilbing sagot sa kanyang mga humihikbing panaghoy. Ilang sandali ang lumipas, nakaupo na sila sa tapat ng maliit na mesang kahoy sa kusina. Kumuha si Tatay Manuel ng isang pirasong mainit na pandesal mula sa supot na papel, hinati ito sa dalawa, at iniabot ang mas malaking bahagi kay Elena bago isawsaw ang kanyang sariling piraso sa mainit na kape. Isang simpleng gawain, ngunit nagdala ng matinding kurot sa puso ni Elena. Ganitong-ganito ang ginagawa ng kanyang ama noong bata pa siya kapag kapos sila sa pagkain. Laging inuuna ang anak, laging nagpaparaya, nang walang hinihinging kapalit. Napakalayo sa klase ng pagmamahal na naranasan niya sa pamilya ng kanyang asawa. Kinuha niya ang ipon ko para sa pag-aaral ni Gabtay, panimula ni Elena. Ang boses ay basag at nanginginig habang nakatitig sa umuusok na kape. Ibinili niya ng mamahaling alahas ang ibang babae. Tapos, ipinamumukha pa sa akin ng biyenan ko na wala akong karapatang magreklamo dahil utang ko raw sa kanila ang buhay ko. Huminga ng malalim si Tatay Manuel. Ang kanyang mga magaspang na kamay ay marahang humaplos sa ibabaw ng mesa. Hindi bakas ang galit sa kanyang mukha, kundi isang kalmadong determinasyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Elena, anak, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng dangal, at buong pagkatao mo, mahinang wika ng matanda, ngunit tumagos sa kaluluwa ng kanyang anak. Huwag mong hayaang gawin nilang tanikala ang mga bagay na ibinigay nila sa iyo. Buhay mo iyan. At bilang ina, alam kong alam mo kung ano ang tama para sa anak mo. Tumango si Elena, unti-unting nakakaramdam ng tapang mula sa mga salita ng kanyang ama. Gusto kong lumaban, Tay. Pero hindi ko alam kung paano. Wala akong pera pambayad ng abogado. Nakapangalan kay Arthur ang lahat, kahit ang mga utang ay ipinangalan niya sa akin. Isang seryosong tingin ang ibinigay ni Tatay Manuel bago ito tumayo at nagtungo sa lumang baul sa sulok ng bahay. Huwag mong alalahanin yan, anak. Marami akong natulungan noong kabataan ko. May isang matalik akong kaibigan sa Maynila. Isang magaling na abogado na iniligtas ko ang buhay maraming taon na ang nakararaan. Matagal na niyang sinasabi na handa siyang tumulong oras na kailanganin ko. Baka ito na ang panahong iyon. Bago pa man makapagtanong si Elena kung sino ang abogadong tinutukoy ng kanyang ama, naramdaman niya ang mabilis na panginginig ng telepono mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang anak na si Gab sa screen. Kahit nagtataka kung bakit tumatawag ang anak sa gitna ng oras ng klase, mabilis niya itong sinagot. Gab, anak, napatawag ka. May problema ba? Sa kabilang linya, hindi ang karaniwang masiglang boses ng anak ang narinig niya.
Ang tinig nito ay nanginginig tila pilit na nagtatago sa isang tahimik na lugar at puno ng matinding pagkalito at kirot. Humihikbing tawag ni Gab. May ibang babae ba si Papa? Nakita ko siya sa mall kanina? May inakbayan siyang babae, ma, at hinalikan niya ito sa harap ng maraming tao. Tila binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Elena. Ang sakit na naramdaman niya para sa sarili ay biglang napalitan ng isang mapanganib na alab ng pagkaina. Nadurog na ang puso ng kanyang anak at yun ang isang kasalanang hindi niya kailanman palalampasin. Ang ganda naman ng kwintas mo, iha. Bagay na bagay sa'yo, mukhang napakamahal at galing sa taong talagang nagpapahalaga sa'yo. Ang tinig ni Nanay Remedios ay puno ng tamis habang nakatingin sa babaeng nasa harapan nila. Si Elena na nakatayo lamang sa gilid at hawak ang isang mabigat na basket ng mga pinamalengke ay naramdaman ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Salamat po, Nanay. Regalo po ito ng isang espesyal na tao. Sabi niya, simbolo raw ito ng bago naming simula tugon ng babaeng nagngangalang Maricel, habang ang kanyang daliri ay malanding humahaplos sa pendant na hugis puso. Kanina lamang sa gitna ng siksikan sa grocery store, ay aksidenteng nagkabungguan sina Elena at Maricel. Ang mapagkunwaring kabaitan ni Maricel. Ang muntik ng magpalinlang kay Elena, tinulungan siya nitong pulutin ang mga nalaglag na delata na kipagkwentuhan tungkol sa mga promo at nagkunwaring isang inosenteng estranghero. Ngunit nang makita ni Elena ang gintong kwintas sa leeg nito, ang bawat ngiti ni Maricel ay naging tila isang talim na humihiwa sa kanyang balat. At ngayon narito sila sa loob ng mismong pamamahay ni Elena. Dinala ni Arthur si Maricel sa ilalim ng pagpapanggap na isa itong mahalagang katrabaho na tutulong sa kanila sa isang proyekto. Elena, bakit nakatayo ka lang dyan? Ipagtimpla mo ng kape si Maricel. At siguraduhin mong hindi ito matabang. Baka mapahiya tayo sa bisita ng asawa mo, utos ni Arthur. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba hindi niya alam na ang kanyang asawa ay dinudurog na sa loob-loob nito. Tahimik na tumungo si Elena sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang mabigat na pasanin. Habang nagpapakulo siya ng tubig, naririnig niya ang tawanan mula sa sala. Ang halakhak ni Maricel ay tila isang pang-uuyam sa kanyang pagkatao. Alam mo, Maricel, kung ganito lang kaganda at kasing sigla ang asawa ng anak ko, baka mas masaya ang tahanang ito. Narinig ni Elena ang boses ni Nanay Remedios na sinasadyang lakasan upang umabot sa kusina. Hindi katulad ng iba riyan na laging mukhang pagod, laging nakasimangot at tila pasan ang buong mundo sa muka. Nakakadrain ng swerte ang ganyang aura. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang tasa ng kape. Isang maling galaw lamang at maaaring mabasag ang lahat katulad ng kanyang pagtitimpi. Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama, huwag kang lalaban ng padalos-dalos. Inilabas niya ang kape at maingat na inilapag sa harap ni Maricel. Sa sandaling iyon, sadyang inayos ni Elena ang kwelyo ng polo ni Arthur, isang marahan, ngunit determinadong pagkilos. Tinitigan niya ng diretso si Maricel, ang kanyang mga mata ay nagbababala. Pasensya na, Maricel, kung medyo gulo ang bahay namin. Alam mo naman 16 na taon na kaming magkasama ni Arthur. Marami ng pinagdaanan, marami ng dumi na kailangang linisin, makahulugang wika ni Elena. Sandaling nawala ang ngiti sa mga labi ni Maricel, ngunit agad itong napalitan ng isang mapang-asar na tingin. Tumayo ang dalaga at lumapit kay Arthur, hinawakan ang braso nito ng may pag-aari. Ayos lang po, Mrs. Castillo. Naiintindihan ko po. Sabi nga nila, ang mga lumang gamit gaano man katibay, darating ang oras na kailangan na talagang palitan para sa mas bago at mas maganda. Lumingon si Arthur kay Elena, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Elena, pumasok ka na sa loob kung wala kang magawa kundi magsalita ng kung ano-ano. Nakakahiya ka. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang anak na si Gab, na hanggang ngayon ay nasa paaralan pa at nanginginig sa takot pagkatapos ng nakita nito sa mall. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mensahe, na hagip ng kanyang paningin si Maricel, na dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na frame ng litrato ng kanilang pamilya mula sa ibabaw ng piano. Pinagmasdan ito ng dalaga ng may nakakalokong ngiti bago ito maingat na ibinalik, ngunit nang pabaligtad. Ang huling nakita ni Elena bago siya tuluyang pumasok sa kwarto ay ang refleksyon ni Maricel sa salamin, suot ang kwintas na hugis puso, habang malanding kinikindatan si Arthur sa likod ng kanyang biyenan.
Ang bawat tibok ng orasan sa kanilang sala ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng gabi. Habang mahimbing ang tulog ni Arthur, na ang bawat hilik ay tila walang pakialam sa mundong kanyang sinira, dahan-dahang bumangon si Elena. Ang kanyang mga paa ay maingat na humahakbang sa sahig, iniiwasan ang bawat bahagi ng kahoy na maaaring maglabas ng tunog na gigising sa natutulog na higante. Nagtungo siya sa opisina ni Arthur, ang tanging kwarto sa bahay, na madalas na nakakunti. Ngunit dahil sa pagmamadali nito kanina, matapos ang pakikipag-asaran kay Maricel, naiwan nitong bahagyang nakabukas ang pinto. Ang loob ng silid ay puno ng amoy ng mamahaling tabako at lumang papel. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato sa bawat dokumentong nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga bank statement. Ang bawat pahina ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang tiwala. Hindi lamang pala emosyonal na panloloko ang ginagawa ni Arthur. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa kanilang kinabukasan. Nakita ni Elena ang sunod-sunod na paglabas ng pera na inilipat sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas nagpadagundong sa kanyang dibdib ay ang mga kasulatan ng mga utang na ang pirma sa ilalim ay ang sarili niyang pangalan na ginaya ng may ganap na kadalubhasaan. "Ginamit mo ako!" Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang marahang-hanging nagdadala ng matinding pait. "Ipinangalan mo sa akin ang lahat ng basura mo habang ang mga ginto ay ibinibigay mo sa kanya." Sa gitna ng kanyang paghahanap, may isang dokumentong nakatago sa likod ng isang makapal na libro sa bookshelf. Isang titulo ng lupa. Inakala ni Elena na ito ang katibayan ng kanilang pag-aari sa bahay na kanilang tinitirhan sa loob ng 16 na taon. Ngunit nang basahin niya ang bawat detalye, tila huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay ay hindi pala nakapangalan kay Arthur at mas lalong hindi sa kanya. Ito ay nakapangalan sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Maricel. Ang bahay na itinuring niyang santuwaryo, ang bawat kanto na nilinis at inalagaan niya ay isa lamang palang hiram na ilusyon. Sila ay nakatira sa palad ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Mabilis na itinago ni Elena ang mga dokumento at lumabas ng silid. Nagtungo siya sa kusina, kinuha ang isang lumang diary na matagal na niyang hindi sinusulatan. Binuklat niya ang mga pahina kung saan nakasulat ang kanyang mga pangarap noong siya ay dalaga pa, ang pangarap na maging isang mahusay na mananahi at magkaroon ng sariling tindahan. Hinaplos niya ang mga luma at kupas na salita. Ang bawat titik ay tila isang paalala ng babaeng tinalikuran niya para lamang maging isang mabuting asawa. Sa gitna ng kanyang pagninilay, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa kanilang kwarto. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Mabilis niyang isinara ang kanyang folder ng mga ebidensya at itinago ito sa ilalim ng kanyang duster, idinidikit sa kanyang nanlalamig na balat. Nakatayo sa bukana ng kusina si Arthur, gulo ang buhok at may mapaghinalang tingin sa kanyang mga mata. Ang dilim sa paligid ay nagpatingkad sa bagsik ng kanyang anyo. "Bakit gising ka pa?" Malamig na tanong ni Arthur. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila laging handang manghusga. "Anong ginagawa mo rito sa dilim?" "Nauuhaw lang ako, Arthur." Mahinang sagot ni Elena, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang nararamdaman ang bigat ng folder sa kanyang dibdib. Lumapit si Arthur. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Napansin ng lalaki ang bahagyang nakaumbok na bahagi ng folder na pilit itinatago ni Elena sa kanyang likuran. "Anong hawak mo, Elena?" Ang tanong ni Arthur na ngayon ay puno na ng pagdududa. "Bakit tila may itinatago ka sa akin?" Hinawakan ni Arthur ang braso ni Elena at sa sandaling iyon ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputol. "Isang lumang notebook lang ito, Arthur. Yung diary ko noong dalaga pa ako, nakita ko lang sa ilalim ng mga lumang gamit sa kusina." Ang tinig ni Elena ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Dahan-dahan niyang inilabas ang kupas na diary na kinuha niya kanina. Itinatago ang makapal na folder ng mga ebidensya sa likod ng kanyang duster. Ipinapaepit ito sa kanyang baywang at siko. Binawi ni Arthur ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay napalitan
ng isang mapang-uyam na ngiti. Diary. Sa madaling araw na ito, magbabasa ka ng mga basura mula sa nakaraan mo. Elena, sadyang wala ka nang magawa sa buhay mo, kundi maging madrama. Gusto ko lang maalala kung sino ako bago kita nakilala, Arthur. Mahinang sagot ni Elena. Ang bawat salita ay may double meaning na hindi nakuha ng kanyang asawa. Huwag mo akong simulan sa mga kadramahan mo. Matulog ka na. At bukas siguraduhin mong malinis ang mga sapatos ko. May mahalaga akong pupuntahan, utos ni Arthur bago tumalikod at bumalik sa kwarto nang hindi man lang tinitingnan kung ano talaga ang hawak ng asawa. Nang marinig ni Elena ang pagsara ng pinto ng silid, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng kusina. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Kinuha niya ang folder at naramdaman ang bigat nito, ang kanyang magiging sandata. Ang bawat dokumento rito ay isang pako sa kabaong ng kanilang 16 na taong pagsasama. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglaro si Elena sa sarili nilang tahanan. Nagkunwari siyang mas masunurin, mas tahimik, at mas mapag-alaga. Habang inihahanda niya ang kape ni Arthur sa umaga, lihim niyang kinakausap sa telepono ang abogadong kaibigan ng kanyang ama. Sa tulong ni Tatay Manuel, unti-unting naililipat ni Elena ang maliliit na halaga ng pera mula sa mga joint account nila patungo sa isang bagong account na nakapangalan sa kanyang ama at kay Gab. Ang bawat ngiti ni Elena kay Arthur ay tila isang matalim na kutsilyo na itinatago sa likod ng kanyang mga labi. Isang gabi habang nanonood sila ng telebisyon, biglang inakbayan ni Arthur si Elena at hinalikan ito sa pisngi. Alam mo, Elena, kapag ganito ka kaayos, parang bumabalik tayo sa dati. Bulong ni Arthur. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang hininga. Naramdaman ni Elena ang matinding pandariri. Ang bawat haplos ni Arthur ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pilit siyang ngumiti at sumandal sa balikat nito. Sa sandaling pumikit si Arthur, kinuha ni Elena ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang bahagi ng pisngi na hinalikan nito. Ang bawat kuskos ay puno ng puot. Nabalik ang diwa ni Elena nang makita niya ang kanyang anak na si Gab na nakatayo sa bukana ng pinto, nakamasid sa kanila. Ang mga mata ng bata ay puno ng kalituhan at lungkot. Simula nang makita ni Gab ang kanyang ama sa mall kasama ang ibang babae, hindi na ito muling nakipag-usap ng maayos kay Arthur. Alam ni Elena na nasasaktan ang anak sa nakikitang pagkakasundo nila, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ang totoo. Gab, anak, bakit gising ka pa? Matulog ka na, may pasok ka pa bukas, malambing. Nasabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng mensahe ng seguridad sa anak. Tumango si Gab at tumalikod, ngunit ang bigat ng kanyang mga hakbang ay tila isang pasabog na naghihintay na sumabog. Kinabukasan, habang wala si Arthur at ang biyenan niyang si Remedios, nakatanggap si Elena ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Inaasahan niyang ang abogado ito, ngunit ang boses na narinig niya ay ang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ni Maricel. Mrs. Castillo, kumusta ang pagpapanggap na masayang pamilya? Ang mapang-asar na tanong ng dalaga sa kabilang linya. Anong kailangan mo, Maricel? Hindi ba't nakuha mo na ang asawa ko? Malamig na sagot ni Elena. Oh, higit pa riyan ang nakuha ko, Elena. Gusto ko lang ibalita sa'yo. Baka kasi hindi pa nasasabi ni Arthur dahil natatakot siyang mawala ang mabuting asawa niya. Buntis ako. At sa pagkakataong ito, hindi lang kwintas ang ibibigay ni Arthur. Ibibigay niya sa akin ang buong buhay niya. At ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Napahawak si Elena sa lababo, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat salita ni Maricel ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na nag-aalinlangan pa. Siguraduhin mong magarbo ang lahat, Elena. Gusto kong makita ng lahat ng mga business partners ko na matagumpay ang pamilyang ito. Ito ang ika-16 na taon natin, kaya dapat ay walang anumang pagkakamali. Ang tinig ni Arthur ay puno ng kumpiyansa habang tinitingnan ang listahan ng mga inimbitahang bisita sa kanilang darating na anniversary party. Nakatayo si Elena sa gilid, tahimik na nakikinig, habang ang bawat salita ng asawa ay tila isang malakas na hampas ng alon sa isang pampang na unti-unti nang nagigiba. At Elena, huwag ka nang mag-abala na bumili ng bagong gown, dagdag ni Nanay Remedios na nakaupo sa sopa habang nagbabasa ng magazine. Masyado nang maraming gastos ang party na ito. Mayroon ka namang lumang asul na damit dyan na isinuot mo noong nakaraang binyag, iyon na lang ang gamitin mo.
Ang mahalaga naman ay ang hitsura ni Arthur, hindi ang sa iyo. Baka magmukha ka lang sampay bakod sa tabi niya kung masyado kang mag-aayos. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Elena. Opo, nanay. Masusunod po, mahina niyang tugon. Sa loob-loob ni Elena, ang bawat insulto ay tila naging gasolina na nagpapaningas sa apoy ng kanyang determinasyon. Habang inuutusan siya ng kanyang biyenan na maging isang hamak na anino sa sarili niyang okasyon, lihim nang kumikilos si Elena para sa isang pagtatanghal na hinding-hindi nila malilimutan. Sa mga nakaraang araw, hindi lamang pagkain at dekorasyon ang inihahanda ni Elena. Sa tulong ng abogadong kaibigan ng kanyang ama, lihim niyang ipinadala ang mga espesyal na imbitasyon sa mga taong hindi inaasahan ni Arthur, ang mga taong niloko nito sa negosyo, ang mga taong pinagkakautangan nito na ginamitan ng peking pirma ni Elena, at higit sa lahat si Maricel. Isang hapon habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, pumasok si Elena sa kwarto ni Gab. Nadatnan niya ang anak na nakaupo sa kama, hawak ang isang gitara, ngunit hindi ito tinutugtog. Ang mga mata ng bata ay tila nawalan na ng kislap. Lumapit si Elena at marahang naupo sa tabi ng anak. Kinuha niya ang suklay at dahan-dahang inayos ang buhok ni Gab, isang ritual na madalas nilang gawin noong bata pa ito. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang tahimik na pangako ng proteksyon. Kailangan ba talaga nating gawin ang party na ito? Tanong ni Gab, ang boses ay puno ng pagod. Bakit kailangang magpanggap na masaya tayo? Anak, minsan kailangang maging maliwanag ang lahat. Bago tuluyang magdilim ang langit, para sa mga taong nagkasala, makabuluhang sagot ni Elena. Hinawakan niya ang pisngi ni Gab at tinitigan ito sa mga mata. Magtiwala ka kay mama. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang kailangang magpanggap. Naramdaman ni Elena ang mahigpit na yakap ni Gab, isang suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang tibok ng puso ng kanyang anak ay ang tanging musikang kailangan niyang marinig upang magpatuloy. Kinabukasan ng gabi, bago ang malaking selebrasyon, pumasok si Arthur sa kanilang kwarto na may dalang kakaibang aura. Hindi ito ang karaniwang galit o malamig na Arthur. Lumapit siya kay Elena at biglang lumuhod sa paanan ng asawa, isang pagkilos na nagpagulat sa babae. Elena, patawarin mo ako kung naging malamig ako nitong mga nakaraang linggo, wika ni Arthur. Ang kanyang boses ay tila puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Elena ang bawat tono ng kasinungalingan nito. Masyado lang akong stress sa trabaho. Gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang pundasyon ng pamilyang ito. Pagkatapos ng anniversary, babawi ako sa inyo ni Gab. Magbabago ako, pangako. Hinawakan ni Arthur ang mga kamay ni Elena at hinalikan ang mga ito. Sa bawat dampi ng labi ng asawa, naramdaman ni Elena ang matinding pangingilabot. Alam niyang ginagawa lamang ito ni Arthur dahil kailangan nito ang kanyang kooperasyon sa harap ng mga bisita para sa kanyang imahe. Tumingin si Elena sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang emotion. Naiintindihan ko, Arthur. Bukas makikita mo kung gaano kahalaga sa akin ang pamilyang ito. Nang lisanin ni Arthur ang kwarto, naiwan si Elena na nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang pinto ay sumara ng may tunog na tila isang huling hudyat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ni na Arthur, Nanay Remedios at Maricel ay tila mga pyesa sa isang chessboard na handa na niyang itumba. Ang bukas ay hindi lamang isang selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Ito ang araw ng kanyang paghuhukom. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Sa pagkakataong ito, hindi ito mula kay Maricel. Nang buksan niya ang video, ang nakita niya ay isang eksena na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso, isang bagay na hindi niya isinama sa kanyang plano at maaaring sumira sa lahat ng kanyang inihanda. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malaking ballroom ng hotel ay tila mga matatalim na mitya ng isang paparating na pagsabog. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga pabangong suot ng mga elitistang bisita. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Elena sa isang madilim na sulok, suot ang kanyang lumang asul na damit na tila isang batik sa gitna ng mga nagagandahang gown. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na mas matalim pa sa anumang hiyas. Tingnan mo ang sarili mo, Elena. Para kang katulong na naligaw sa palasyo, bulong ni Nanay Remedios habang dumadaan sa tabi niya, dala ang isang baso ng champagne
at isang mapanlibak na ngiti. Huwag kang lalayo riyan, baka mapahiya ang anak ko sa mga kausap niya. Hindi sumagot si Elena. Pinagmasdan niya si Arthur sa gitna ng entablado na katayo nang may gilas tumatawa kasama ang mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Sa di kalayuan nakita niya si Maricel na suot ang isang matingkad na pulang gown, ang gintong kwintas na hugis puso ay kumikinang sa kanyang leeg habang nakikipagpalitan ng malalagkit na tingin kay Arthur. Ang kapal ng mukha ng dalawa ay tila walang hangganan, naniniwalang sila ang hari at reyna ng gabing iyon. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga kasosyo sa negosyo. Pagsisimula ni Arthur sa kanyang speech, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. 16 na taon na ang nakalilipas nang mangako ako sa harap ng altar. Ang 16 na taong ito ay simbolo ng katapatan, sakripisyo at wagas na pagmamahal. Ang aking asawa si Elena ang naging pundasyon ng aking tagumpay. Para sa kanya ang gabing ito. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa ballroom. Ang kaplastikan ni Arthur ay tila isang sining na perpektong naisagawa. Inaya niya si Elena na umakyat sa entablado. Habang naglalakad si Elena, naramdaman niya ang bawat mata na nakatitig sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may pangungutya. At ngayon patuloy ni Arthur isang maikling video tribute ang inihanda namin upang balikan ang mga alaala ng aming pagsasama. Unti-unting namatay ang mga ilaw. Ang malaking projector screen sa likod nila ay nabuhay. Sa unang ilang segundo lumabas ang mga larawan ng kanilang kasal, ang pagkapanganak kay Gab, at mga lumang bakasyon. Ngunit bigla ang musika ay tumigil. Ang screen ay nag-flicker at napalitan ng isang dokumento, ang bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera ni Elena patungo sa isang sikretong account. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na unti-unting lumalakas. Napalitan ang imahe ng isang litrato si Arthur at Maricel, magkayakap at naghahalikan sa labas ng isang jewelry shop. Kasunod nito ang resibo ng gintong kwintas, malinaw na nakasulat ang petsa at ang halagang kinuha mula sa tuition fund ni Gab. Ano ito, Elena? Patayin mo iyan, sigaw ni Arthur. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang habulin ng technician sa gilid, ngunit ang pinto ng booth ay nakakunsi mula sa loob. Ang huling lumabas sa screen ay ang audio recording o pag-uusap ni Maricel at Arthur tungkol sa planong palayasin si Elena sa bahay na nakapangalan na pala sa kumpanya ng pamilya ni Maricel. Ang bawat salita ng pagtataksil ay dinala ng mga speaker sa bawat sulok ng silid, tila mga latay na tumatama sa pagkatao ni Arthur. Nang bumukas ang mga ilaw, ang mukha ni Arthur ay kasing puti na ng papel. Ang mga bisita ay nakatitig sa kanya nang may pandidiri. Si Nanay Remedios ay tila estatwang hindi makagalaw. Ang baso ng champagne ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila dugo ng kanilang dangal na pumanaw. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Arthur. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang balikat ay hindi nahuba at ang kanyang mukha ay puno ng isang kapayapaang nagmumula sa katarungan. 16 na taon, simula ni Elena ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot hanggang sa pinakadulong bahagi ng silid. 16 na taon akong nagsilbi, nagtiis at nagmahal sa isang ilusyon. Sabi mo, Arthur, ang gabing ito ay para sa akin. Tama ka. Dahil sa gabing ito, tinatapos ko na ang pagiging biktima. Tumingin si Elena kay Maricel na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita at pagkatapos ay kay Arthur na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kwintas na iyan, ang bahay na yan, at ang mga kasinungalingang itinayo ninyo, lahat iyan ay may presyo. At ngayong gabi ang paniningil ay nagsisimula na. Binitawan ni Elena ang mikropono na lumikha ng isang mahabang tunog na tila huling hininga ng kanilang kasal. Naglakad siya pababa ng entablado, dire-diretso ang tingin, hindi lilingon sa guhong iniwan niya. Ngunit sa bukana ng pinto, isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ang humarang kay Arthur. Arthur Castillo, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Dahil sa kasong falsification of documents at estafa, ang boses ng opisyal ay narinig ng lahat. Huminto si Elena sa may pintuan ni Lingon. Ang asawang ngayon ay pinapupusasan sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pagyabangan kanina. Isang huling pangungusap ang lumabas sa kanyang mga labi na sapat na upang marinig ni Arthur. Arthur, tapos na ang laro. Malaya ka na sa akin, pero kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay matapos ang iskandalo sa hotel
ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Wala na ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, tanging ang amoy ng panis na pagkain sa lababo at ang alikabok ng mga pangarap na gumuho ang natira. Sa gitna ng sala, nakaupo si Arthur sa sahig, gulo ang buhok at hungkag ang mga mata. Nakalaya siya pansamantala dahil sa piyansang binayaran ng kanyang ina, ngunit ang kanyang pangalan ay putik na sa mata ng publiko. Sa harap niya nakatayo si Maricel, na hindi na ang inosenteng babaeng nakilala ni Elena. Ang mukha nito ay puno ng puot at pagkasuklam habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling gamit sa maleta. Sabi mo, Arthur, kontrolado mo ang lahat. Sabi mo sa atin ang bahay na ito ang sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na lagari. Ngayon wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at haharap ka pa sa kulungan. Akala mo ba ay sasamahan kita sa paglubog mo, Maricel? Huwag ngayon. Buntis ka, isipin mo ang bata. Pagmamakaawa ni Arthur ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw. Buntis, Arthur, nagpabola ka naman sa akin. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Ginamit ko lang ang balitang iyon para bilisan mo ang paglilipat ng mga ari-arian sa akin. Pero dahil nalaman na ng lahat ang baho mo, wala na akong mapapala sa iyo. Magdusa ka mag-isa. Ang tunog ng mabilis na paglakad ni Maricel palabas ng bahay at ang marahas na pagsasara ng pinto ay tila huling pako sa kabaong ng ego ni Arthur. Sa isang sulok nakaupo si Nanay Remedios. Umiiyak ng walang hinto habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nang makita niya si Elena na bumababa ng hagdan dala ang isang maleta at kasunod ang kanyang anak na si Gab, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Lumapit si Nanay Remedios at humawak sa braso ni Elena ang kanyang mga daliri. Ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Elena, anak, baka pwedeng pag-usapan natin ito. Ang panginginig ng boses ng biyenan ay puno ng desperasyon. Isipin mo ang karangalan ng pamilya Castillo. Isipin mo si Gab. Kung aalis ka, sino ang mag-aalaga sa amin? Patawarin mo na si Arthur, lalaki lang siya, natutukso, pero ikaw pa rin ang asawa. Huwag mo kaming iwan sa ganitong kalagayan. Dahan-dahang inalis ni Elena ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Tinitigan niya si Nanay Remedios, nang diretso sa mga mata ang kanyang paningin ay wala ng bahid ng takot o utang na loob. Nanay, ang karangalan ay hindi itinatago sa likod ng mga kasinungalingan, mahinang wika ni Elena. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. 16 na taon ko kayong pinagsilbihan. 16 na taon ninyong tinapakan ang pagkatao ko. Ngayon tapos na ang utang ko. Ang tanging obligasyon ko na lang ay sa sarili ko at sa anak ko. Lumingon si Elena kay Arthur na hanggang ngayon ay hindi makatingala. Wala siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na pagod na ngayon ay napapalitan na ng katiyakan. Naglakad siya patungo sa kusina, ang lugar kung saan ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa paghahanda ng mga pagkaing hindi naman pinasalamatan. Sa ibabaw ng maruming lamesa, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangako ay itinabi niya sa isang basag na platito. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa seramika ay tila huling nota ng isang malungkot na awitin. Tara na, Gab, tawag ni Elena sa kanyang anak. Opo, masagot ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Hinawakan ng bata ang kamay ng kanyang ina at magkasabay silang humakbang palabas ng pintuan. Habang naglalakad sila palayo sa bahay na naging kulungan nila, hindi lumingon si Elena. Ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw ay tila humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, patungo sa naghihintay na sasakyan ni Tatay Manuel, biglang binalot ang paligid ng isang nakabibinging tunog. Mula sa kabilang kanto ang pagpreno ng isang sasakyan at ang malakas na pagtama ng metal sa semento. Huminto ang mundo ni Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang mga tao na nagtatakbuhan patungo sa pinangyarihan ng aksidente. Maano iyon, tanong ni Gab. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Isang pamilyar na kulay ng sasakyan ang nakita ni Elena na nakataob sa gitna ng kalsada, ang sasakyang kakarating lang ni Arthur kanina mula sa presinto na tila hinabol ng isang matinding kamalasan. Ang mausok na paligid ng kalsada at ang nagkakagulong mga tao ay unti-unting naglaho sa paningin ni Elena habang papalayo ang sasakyan ng kanyang ama. Hindi siya lumingon upang tingnan kung anong nangyari kay Arthur. Hindi dahil sa wala siyang puso,
kundi dahil alam niyang wala na siyang puwang sa trahedyang iyon. Ang 16 na taon ng pag-aalaga sa isang taong hindi marunong magpahalaga ay sapat na bayad na para sa anumang obligasyong sibil o moral. Pagkaraan ng ilang araw ang ingay ng syudad ay napalitan ng payapang huni ng mga ibon sa isang maliit na subdibisyon sa labas ng Maynila. Ang bagong apartment ni na Elena at Gab ay hindi kasing laki ng mansyon ng mga kastilyo, ngunit bawat sulok nito ay puno ng liwanag at sariwang hangin. Wala rito ang mabigat na aura ng panunumbat ni Nanay Remedios o ang nakakasakal na pagpapanggap ni Arthur. Maang bango ng niluluto mo wika ni Gab habang inilalapag ang kanyang mga libro sa maliit na lamesang gawa sa kawayan. Ngumiti si Elena, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Paborito mong adobo yan, anak. At mamaya susubukan nating ayusin ang kwarto mo para mas komportable ka sa pag-aaral. Sa tulong ng abogadong si Attorney Mateo, ang anak ng matalik na kaibigan ni Tatay Manuel na siya ring tumulong sa kanya sa ebidensya, nagsimulang makuha ni Elena ang bahagi ng kanyang mga ipon na nailigtas niya bago pa man mabaon sa utang si Arthur. Hindi ito kalakihan ngunit sapat na upang makapagsimula siya. Bumalik si Elena sa kanyang tunay na hilig. Sa isang maliit na sulok ng kanilang apartment, inilagay niya ang kanyang bagong makina. Ang ritmo ng pagtahi, ang banayad na tunog ng tela habang dumadaan sa ilalim ng karayom ay tila isang terapya sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi nagtagal ang kanyang mga gawang damit ay nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay at kalaunan ay ng mga lokal na butik. Ang bawat tahi ay simbolo ng kanyang muling pagkabuo bilang isang babae. Isang hapon habang nag-aayos si Elena ng mga tela, may kumatok sa kanilang pinto. Inasahan niyang si Tatay Manuel ito na magdadala ng mga prutas mula sa probinsya, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang lalaking matikas. May mga matang tila may malalim na kwento at may bitbit na isang bungkos ng puting bulaklak. Elena, hindi ko akalaing makikita kita ulit pagkatapos ng maraming taon, wika ng lalaki. Natigilan si Elena. Ang lalaking nasa harap niya ay si Mateo, ang kanyang kababata sa probinsya, na noon pa ay may lihim ng pagtingin sa kanya bago pa siya dinala ni Arthur sa Maynila. Siya rin ang abogadong tumulong sa kanya sa dilim, ang aninong nakita niya noon sa restaurant na tahimik na nagmamasid sa kanyang pighati. Mateo, ikaw pala, mahinang tugon ni Elena, naramdaman ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naging madalas ang pagbisita ni Mateo, hindi lamang bilang abogado, kundi bilang isang kaibigang nakikinig. Sa pamamagitan niya nalaman ni Elena ang kinahinatnan ni Arthur. Ang aksidente ay nag-iwan kay Arthur na hindi na makalakad, at dahil wala ng pera at iniwan na ng lahat, nananatili itong umaasa sa kakarampot na pensyon ni Nanay Remedios sa isang maliit na paupahan. Ang karma ay hindi naging maingay, ngunit ito ay naging tiyak. Nang gabing iyon, matapos ang masayang hapunan kasama si Mateo at Gab, nahiga si Elena sa kanyang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 16 na taon, hindi siya nakaramdam ng kaba. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Wala nang takot na baka may magising siyang galit na asawa o mapanghusgang biyenan. Nakatulog siya nang mahimbing yakap ang katahimikang matagal niyang ipinagdamot sa sarili. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantalang nabulabog kinabukasan. Isang puting sobre ang iniwan sa ilalim ng kanilang pinto. Sa pag-aakalang isa itong bagong order para sa kanyang mga tahi, binuksan ito ni Elena. Ang laman ay isang opisyal na liham mula sa korte. Ang mukha ni Elena ay biglang namutla habang binabasa ang bawat salita. Si Arthur, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay nagsampa ng kaso upang bawiin ang kustodya ni Gab at humihingi ng suportang pinansyal mula kay Elena gamit ang dahilan ng kanyang kapansanan at ang utang na loob na dapat daw bayaran ng asawa. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang nakaraan ay pilit siyang hinahila pabalik sa putikan. Elena, maawa ka naman sa asawa mo. Tingnan mo ang kalagayan niya, wala na siyang ibang matatakbuhan, kundi ikaw na pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Ang tinig ni Nanay Remedios ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig na pasilyo ng korte, puno ng peking pagsisisi at pilit na pag-iyak. Sa tabi nito nakaupo si Arthur sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga binti ay natatakpan ng isang manipis na kumot. Ang dating hambog na tindig ay napalitan ng isang anyong tila basang sisiw, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata,
nakikita pa rin ni Elena ang bakas ng kasakiman at ang pagnanais na muling makontrol ang kanyang buhay. Huminga ng malalim si Elena. Hindi na siya ang babaeng mabilis manginig ang mga tuhod sa tuwing maririnig ang boses ng kanyang biyanan. Tumayo siya ng tuwid ang kanyang puting blusa ay walang gusot simbolo ng kanyang malinis na hangarin at bagong pagkatao. Nanay, ang awa ay ibinibigay sa taong marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi sa taong ginagamit ang sariling kapansanan para patuloy na mangapi. Ang boses ni Elena ay matatag, walang panginginig. Nang pumasok sila sa loob ng silid ng hukuman, ang bawat hakbang ni Elena sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Sa tabi niya ay si Mateo na nagbibigay ng isang tahimik na suporta sa pamamagitan ng isang banayad na pagtango. Sa gitna ng pagdinig, sinubukan ni Arthur na ilabas ang lahat ng kanyang alas. Pinagmukha niyang siya ang biktima, isang amang tinalikuran ng anak, isang asawang iniwan sa oras ng pangangailangan. Ngunit nang tumayo si Elena sa witness stand, ang katahimikan sa loob ng korte ay naging seryoso. 16 na taon akong naging bilanggo ng salitang utang na loob simula ni Elena habang nakatingin ng diretso sa hukom. Minahal ko ang lalaking ito ng higit pa sa sarili ko. Pinagsilbihan ko ang pamilya niya ng higit pa sa sarili kong magulang. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, ang natutunan ko ay ito: ang tunay na pagmamahal ay hindi nanunumbat at ang tunay na pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal ng bawat isa. Inilabas ni Mateo ang huling alas, ang mga dokumento ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni Arthur kay Maricel bago ang aksidente at ang mga ebidensya ng pagtatago nito ng pera sa ibang bansa na hindi nakuha ng mga awtoridad noon. Ang pagpapanggap ni Arthur na wala na siyang pera ay nabuwag sa harap ng lahat. Nang ibaba ng hukom ang pinal na desisyon, ang tunog ng pagtama ng kahoy na gavel sa lamesa ay tila isang huling hininga ng nakaraan na tuluyan ng pumanaw. Panalo si Elena. Ang kustodya ni Gab ay nanatili sa kanya at ang hiling ni Arthur para sa suportang pinansyal ay ibinasura dahil sa napatunayang panloloko nito sa korte. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw. Nakita ni Elena si Arthur na itinutulak ng kanyang ina patungo sa kalsada. Tumigil si Elena sa tapat nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang pait. Arthur, tawag niya. Huminto ang lalaki, ngunit hindi makatingin ng diretso. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko sa paglalakad ko sa bagong buhay ko. Malaya ka na at mas malaya na ako. Hindi na naghintay ng sagot si Elena. Nilapitan niya si Gab na naghihintay sa tabi ng sasakyan ni Mateo. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na marahang humawak sa kanyang siko, isang proteksyon na hindi nakakasakal, isang pag-ibig na marunong rumespeto. Lumingon si Elena sa salamin ng kanilang sasakyan bago pumasok. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, ang mga mata na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay puno na ng liwanag. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa pagtahi, ay ngayon ay matatag na sa paghawak sa sariling kapalaran. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elena, kasabay ng isang matamis na ngiti. Sa wakas, ang mariposa ay ganap na nakalabas sa kanyang madilim na bahay uod. Ang langit ay asul, ang hangin ay sariwa, at ang bukas ay sa kanya na. Salamat, Elena, dahil hindi ka sumuko, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang sasakyan ay unti-unting umaalis, iniiwan ang mga abo ng kahapon. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na binubuklat ng banayad na hangin ng tagumpay. Sa isang sikat na kanto sa gitna ng lungsod, isang butik na may malaking karatula ang nakatayo, ang Mariposa Designs. Ang salamin ng tindahan ay nagpapakita ng mga nagagandahang gown na gawa sa pinong tela at may mga bordang tila mga pakpak ng paru-paro. Sa loob, ang amoy ng bagong tabas na tela at ang banayad na tunog ng mga makina ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Elena. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kusina. Ngayon siya ay isang tinitingalang designer, isang babaeng muling binuo ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong pangarap na dati ay itinuring na basura. Maredy na po ba ang lahat para sa fashion show bukas? Lumingon si Elena at nakita ang kanyang anak na si Gab. Hindi na ito ang batang nanginginig sa takot sa dilim. Si Gab ay isa na ngayong masigasig na binata, nag-aaral ng arkitektura at nagsisilbing kanang kamay ng kanyang ina sa negosyo. Sa kanyang mga mata makikita ang labis na paghanga at paggalang sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa isang sirang tahanan. Handang-handa na, anak, mabilis na sagot ni Elena
habang inaayos ang huling tahi sa isang kulay gintong gown. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Gab. Hindi ko mararating ito kung wala ka. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pananakit sa iba, kundi sa pagtayo matapos ang bawat pagkakataon na tayo ay itumba ng tadhana. Masuyong sagat ni Gab, bago hinalikan ng noo ng kanyang ina. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Mateo sa butik, dala ang paboritong kape ni Elena. Sa loob ng 2 taon, nanatiling tapat si Mateo sa kanyang tabi hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na marunong magpahalaga sa kanyang kalayaan. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang banayad na agos ng ilog tahimik, ngunit may malalim na pundasyon. Minsan nababalitaan pa rin ni Elena ang tungkol kay Arthur. Ang kanyang dating asawa ay nananatiling nakaratay nakatira sa isang maliit at madilim na paupahan, kasama ang kanyang ina na si Remedios.